Ilaw. Yan na. Posas. Ano pangalan mo? Positive. Tayo. I-clear yung task. Yes. Nagsan labas. Positive. Ganyan taas. NBI! May kasama ka sa taas? Dami ah. Suporta sa taas, ha? Suporta sa taas. Napusasa na oh. Tayo. Bye! Resign, Marcos! Resign, Marcos! Marcos, bye-bye! 3 years ka lang, Brad! Sabi ko na sa'yo! Ate kang gago ka ngayon, kumanta ng kapatid mo! Ayop ka, takdido mo, inubos mo pang pera sa Pilipinas, putang ina mo! Ayop ka, Marcos ka! Aalis ka na dyan sa Malacanang! Aalis ka na, kasama ng mga tuta mo, lalo na yan si Crasto! Putang ina nyo! Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell. Yan kasi bida-bida. Yan. Ngayon, sabi niya, hayaan na lang, hayaan natin ang Malacanang. Noong una, ikaw nagsasabi na, nag-resign, nagbitiw. Ngayon, ang sumagot, si S. Bersamin, hindi naman pala daw siya nagbitiw o walang resignation na naganap. Ngayon, parang tikaw ang boses mo. Ganon! Ay, talaga naman, ate. Nakakatuwa kayo, no? Ngayon, pati reporter nagtataka kung paano mo nasabi na nag-resign. Samantalang sinagot, sa media, wala naman daw resign. Hindi nag-resign. Ano ba talaga ang tunay? Nagtatanong lang ho kami. Ngayon, nako-corner na kayo. Hayaan na lang ang palasyo. Ganun ba yun? Hayaan na lang Malacanang. Naman. Pasok. Ma'am, another topic. May we get your response to the remarks made by former Executive Secretary Bersamin that he did not resign, contrary to your statement last Monday that he quit from his post out of delicadeza. Ma'am, what was the basis of your announcement po nung Monday? Kung meron pong ganitong denial on his part. Unang-una po, mayroon muna tayong babasahin para po sa tinuran po ng ating mahal na si Executive Secretary Lucas Bersamin. The Palace acknowledges former Executive Secretary Lucas Bersamin's clarification regarding the manner of his transition. As he himself stated in his interview, he submitted himself to the President's discretion and prerogative as part of the ongoing reorganization. The Palace announcement was issued in line with this understanding and with due regard for stability and continuity in governance. At nagkausap naman po sila ng Pangulo face-to-face at let us just leave it at that. Hindi, yung bida-bida, yung pinangunahan mo, doon naasar, si Manong Bersamin. Nagulat siya, bakit dokumento na nag-resign sila? Wala naman daw siyang pinasang resignation. Ngayon, ayaw nyo magsalita? Dahil napahiya kayo? Mamang Bonget, kailan ho niya tatanggalin ito? Nagtatanong lang ho din kami. Kasi sirang-sira ka na, Mamang Bonget. Mabaho na pangalan mo, pinapabaho pa. Hindi na alam kung tunay ba sa tunay o tunay sa tunay. Ang alin? Ma'am, E.S. Bersamin admitted that he felt bad doon po sa naging announcement. And na-mention po niya na on the morning po ng Monday, meron pong tumawag sa kanya, a close friend of his, and hindi raw po ito taga-palasyo, asking him to exit the cabinet. May we know po, ma'am, kung meron kayong information, given na kayo po yung nag-announce ng resignation, kung tungkol saan po yung naging phone call na to, or sino po kaya yung kausap ni ES? Wala po tayo. Hindi po tayo privy sa kanilang usapan. Kasi naman po yung sinasabi niyang kaibigan na nakausap niya. Wala po tayong kinalaman doon. Thank you, ma'am. Follow-up question, Alexis Romero, Philippine Star. Yusek, former ES Bersamin said, masarap lang daw pakinggan yung delikadesa, pero hindi naman daw ganun yung nangyari, no? Do we still stand by our statement that he resigned out of delicadeza? Muli po, yan pina-announce po sa atin ay galing sa palasyo at kung ano po naramdaman ni E.S. Bersamin, yun din po na ginagalang po. Ngayon ang hirap magsalita. Parang hindi niya na kaya magsalita.
Kasi nung una talagang walang pakundangan, dire-diretso. Oo. Parang nauta lang ate. Oo, ating Clara. Oh, bakit kaya? Ting-ating! Oo, wag masyado dire-diretso. Baka maraming masagasaan. Ika-clarify, i-verify, at kailangan, klarado. Bago magbitaw ng isang statement. Ngayon, ito. Paano yan? Kung hindi naman pala nag-resign itong mga ito, tinanggal. Kung tinanggal naman, pakiklaro. Kung hindi naman, bakit pinangunahan? Nagkwentuhan na ba kayo? Nag-uusap na ba kayo? Natin ang kanya nararamdaman. At kung ano po ang sinabi lamang po ng palasyo, yun lamang po ang ating in-announce. Nako! Follow-up related lang yung ano. Kanina may nabanggit na pabiro si Presidente about a cabinet shake-up, even jesting na si FL daw po ay magiging ambassador for OFWs. Magkakaroon ba talaga ng Shake-up? Sabi mo, pabiro. Minsan half-meant, di ba? Minsan ng mga joke. Tingnan na lang po natin. Kasi kung nakita niyo po na parang pabiro po yung pagkakasabi ng Pangulo. So, yun muna po tayo. Face value. Sa ngayon po ay wala pa po sa ating ina-announce or Yun, dapat ganun. Hintayin mo muna. Oo. Former SB Sarmin, ex-DBM Pangandar, inibisigan sa flood control corruption scandal. Naku, pati sila. Ano kaya ang ngayon ho, baka Lunes bukas, baka ho magkalaglagan na. Baka may sobrang ilalaglag na kasi may bulong-bulungan na nagkakaroon na sila ng problema dun sa Lasyo. Ano kaya ang magiging palabas bukas? Meron kaya? Abangan natin yan. At eto ano ba yung paimbestigan sa kanila? Kasabwat ba sila? Sa flood control? Yan ang ating alamin. Ryan, ano ang basihan nila sa pag-iimbestiga sa dalawang nagbitiw na miyembro ng... Tama. Anong basihan? Monica, walang ibinigay na detalye si Ombudsman Remulla. Sa halip ay kinumpirma lamang nito na kasama na ngayon sa iniimbestigahan nila ang dating miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matipid ang sagot ni Ombudsman Boying Remulla kung plano ba nilang sampahan din ng kaso sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at dating Budget Secretary Amenah Pangandaman. Ayon kay Remulla, under investigation na ngayon ang mga nabanggit, subalit hindi na niya binigyan ng detalye tungkol dito. Matatanda ang pinangalanan ni resigned Congressman Saldico sa kanyang video sina Pangandaman, ang pamangkin ni Bersamin, ilang pang opisyal ng gobyerno na sangkot umano sa anomalya ng mga proyekto ng DPWH. Kinumpirma din ni Remulla na kasama na din sa iniimbestigahan si Construction Workers Solidarity o si WS Party List Representative Edwin Garjola. Balita dito. Ito na yung pinakamarami. Pinakamarami raw na nakontrata. Ng tipakalo. Nagkalintik-lintik na. Laglagan na dito, Sunod, parang domino effect pag yung dalawa ay napalabas at napagsalita, halimbawa na Interpol na, nakuha na si Ko. At talagang willing siyang humarap. Kaso nga lang, walang bill, no? Diretso oblo. Ngayon, yung isa, kung talagang nilaglag ng pinsan, baka drawing na naman ito Kasi mahilig magbiro itong yung pinsan Hindi natin alam kung totoo lahat ng sinasabi. Paimbestigahan daw ang pangalan. Diba binanggit niya doon sa kanyang speech? Si Saldico at si Balulong daw ay paimbestigahan niya kasama sa investigasyon. Ang tanong, ano kaya ang dulo ng kwento? Wala na. Parang kwentong kutsero lang yun. Simplihan nyo lang Noong una pa lang, pinagtatakpan. Halos ayaw nga banggitin Diba yung pangalan ng pinsan? Sa lahat ng interview sa kanya, wala ang nilalabas na pangalan. Hindi siya nagbibitaw ng pangalan Balulong. Noong ito lang, nasusukol na sila kasi nilaglag siya ni Saldico, nilaglag siya ng kapatid. Ngayon, pinaimbestigahan niya na ang kanyang pinsan. Totoo ba yun? Nilaglag mo na yung pinsan? Nagtatanong lang Ngayon, ano ang laman ng script? Yan ang alamin natin. Kasi mas maganda pag kumanta na lahat ng mga yan at magturo-turuan na sila. Kasi paimbestigahan na rin si Garjola. Kung si Bersamin paimbestigahan at si Amenah paimbestigahan baka may magkalaglagan na rito. Diba? Oo. Ano ba sa tunay? Kina-consider niyo rin po Yes, we're under investigation lahat yan. That's why we're hiring more lawyers. So we're encouraging
the young lawyers to apply with us. Those who have the energy to do all of this. Lahat Nauna daw. lang inahusahan ni Batangas 1st District Leandro Leviste si Congressman Garjola na nagpapatulong sa kanya para makalusot ang mga proyekto nito sa kanyang distrito. Nako. Aniya si Garjola ang missing link at number 1 na mambabatas sa issue ng pagbili ng mga proyekto ng budget sa DPWH. Ayon kay Remulla, sa dami ng kanilang mga sinampahang kaso, ngayon ay kailangan nila ang maraming abogado sa ombudsman. Samantala, bagamat sinabi ni Remulla na nakausap niya ang dating speaker na si Martin Romualdez pagkatapos niyang maitalaga bilang bagong ombudsman, pero hindi na daw niya ito nakausap pagkatapos nito. Ano ba talaga? Nakausap o hindi na? Dati kasi tumawag daw sa kanya yan. One time lang nakausap niya. Nung tumatawag ulit, ayaw niya na. Oo. Hindi natin alam kung totoo. Ano ang kumakalat na usap-usapan ukol kay Saldico na isa daw siyang Iglesia ni Cristo? Ano ang sagot dyan ni Kuya Jen at Kuya Nelson? Meron silang pagpapaliwanag dyan. At mamaya, yung pag-aresto, mahaba-haba rin to. Oo. Meron kaya na aresto na? Abangan natin yan. Gusto natin makita yan eh. At ombudsman nagpaliwanag sa pagsang-ayon sa Bendalo. Comment ni Senator Tulfo. Bakit nga siya? Yun yung hinihingi ni Senator Marcoleta, di ba? Magpaliwanag ka. Kasi sumang-ayon ka doon sa sinabi ng isang senador. Di ba? Di ba, Secretary? Oo daw. Di ba? Mas makapangyarihan pa daw yung taong bayan kaysa sa batas. Sa nakararami. Wow! Saan kaya napulot na... At DILG gives deadline for Co. 17 others to surrender. Naku, sino kaya 17 others? Sino-sino ba yan? Gusto namin masama yung mga dapat ikulong. Naku, lumabkahon-kahon pera, na kickback, listahan ng tumanggap ng... Dawit din ito. Sa bagay, dawit nga rin ito si ano. Oo, nadadawit din yung pangalan ni Mr. Budut King eh. Pangalan nito si Agimat. Senador, dating senador pala. Ilistahan ng mga tumatanggap sa kickback, sa flood control. Humaba. Wow, sino-sino. Pati alam niyo ito senador na ngayon yung mga dating senador. Yun yung mga nakapangalan sa listahan. Pero mapunta tayo dito sa kumakalat na usapin na kung iglesia ba daw itong si Saldico. Lilinawin niya ni Kuya Jen, Kuya Nelson. Pasok. Si Saldico daw, IINC. Hindi. Bakit ang ulo ko? Noon pa raw yan. Talaga naman. Hindi, kasi si Saldico, una, kailanman hindi naging INC member yan. Tama. Gusto nga natin yan maging sa Kristal. Number 2, sa isang panayam, kung sila ay nag-aaral pa, nag-seminar, pumasok yan sa seminar. Nag-seminary ba talaga siya? Seminar. Gusto niya maging Hindi ko na Ang alam ko, yun nga, sabi niya, nagsakristan. Kabait naman. Kaya lang, bakit? Kasi gusto niya gumawa na mabuti. At hanggang ngayon, gusto gumawa na mabuti pala. Ewan ko lang kung nakadalo pa sa mga pagtitipon na yung tao niya, alam ko, may mga ganong mga angulo. Pero ginisa si Saldico dito sa programa ni Kuya Jen at Kuya Nelson. Baka hindi pa naman siya hindi siya nakakadalo. Palang seminarista pala. Nag-aaral sa seminaryo. Gustong gumawa ng kabutihan. Ang daming kabutihan ang ginawa. Sobra-sobra nag-uumapaw. Kaya yan. Yung sobrang kabutihan niya, bumabalik sa kanya. Pag-aresto sa tauhan ng NBI kay DP Milaropa Engineer Dennis Abagon. Nako, ito na. Sinisimula na silang arestuhin. Actually, meron na nagtegay, nagpaka-bigti-bigti. Na isang DE. Yan. Hindi na kinaya yung pressure ng stress. Siyempre, makukulong sila Plunder case, mahaba-haba. At, wala pang bail. Ngayon, siguro, akala niya, wala na siyang kalayaan.
Ayun. Mahirap pag ganyan ang kalaban mo yung pag-iisip, anxiety, tapos mape-pressure. Hindi mo na malaman hanggang sa hindi ka na kumain, yung utak mo, wala ka ng katinuan, walang peace of mind, hindi ka makatulog, napuno na. Ay bakit yung iba? Nagtataka tayo, bakit itong si Balulong at itong si Bonget hindi pa nababalita. Siguro mali lang nila yung no? Ay, abangan nyo yung 30. Sa 30 maraming lalabas, sabi ni Aling Ledesma. Grupo yan, bayan-bayan. Ang problema sa bayan-bayan, maingay yan, magulo. Marami ang bandera, placard, kung ano-ano. Hindi kagaya ng peaceful rally na INC, maayos, no? Sa bayan-bayan, abangan natin to. Ano kaya ang lalabas sa bayan-bayan? No. Winasak na. Dinicline na kabila. Nahirap Pag mayaman ka, hindi mo pala agad mawawasak ang pinto, Pero pag mahirap ka, saglit lang, wasak agad ang pinto. At mamaya, ipapakita ko sa inyong video, talagang matutuwa kayo Kung kayo ay nakakaintindi, talagang matutuwa kayo sa video nito. Ayan yung actual pero hindi yan live. Ano yan, recording video. Talagang Grabe Yun na, nakapasok na. Yun na. Posas. Ano pangalan mo? Positive. Tayo. I-clear yung task. Nagsan labas. Positive. Ganyan taas. NBI! May kasama ka sa taas? Dami Suporta sa taas Suporta sa taas. Napusasa na Engineer ito. Abagon, OIC ng iba't ibang mga dibisyon sa may bahagi ng DPWH Mimaropa. Isa siya sa mga inisyuhan ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan kaugnay sa flood control projects. Alam niyo mga kapuso, dito siya nagtago, pakita ko lang sa inyo itong pinakabahay. So medyo malaki-laki na. Dito may salamin, may TV, may second floor, at ito yung lamesa, dining table, at dito yung kanya mga sofa. So dito mga kapuso, yaman. Ito yung dalawang kasama ni Engineer Abagon na inabutan nung siya inaaresto, kung kaya sila rin ay nakaposas dahil sila ay kakasuhan ng reklamong obstruction of justice ayon sa NBI dahil kasama nila in custody sila ng isang tao na pinaghahanap ng ating batas. At alam niyo ba mga kapuso, isa sa mga napansin ng NBI TID at NBI NCR nung sila pumasok dito sa bahay ay itong mga bintana mga kapuso, pansinin niyo imbis na bukas na exposed para makapasok ang ilaw, liwanag sa bahay, ay natatakpan na ng mga kalendaryo. Bakit? Kitang-kita natin dito mga kapuso. So marahil ito ay para matakpan yung view dito sa loob ng bahay at hindi makita yung kanilang galawan at kung sino nasa loob ng bahay. Dahil nga dito nga sa nagiging pagtatago ni Engineer Abagon. At mapasin din natin mga kapuso, dito sa iniimbentaryo ngayon ng mga NBI na mga gamit
ay kita natin, no, ito yung damit, meron din mga gamot, at iba pa mga personal effects na kasama sa gamit sa bag ni Engineer Abagon nung siya ay abutan dito, no? So marahil, well, ang sabi ni Engineer Abagon, siya raw dapat ay susuko na, pupunta lamang sa kanyang abogado, nag-aantay na lamang ng final advice, no? Pero ayon sa NBI, meron din naman silang theory na maaaring itong ginagawa ngayong pag-iempake ng Engineer Abagon para lumipat at makapagtago sa iba pang area, no, na malayo dito sa Metro Manila. Ang isa sa mga kapansin-pansin, mga kapuso, na napansin ng NBI, no, na nagsagawa ng operasyon na to, ay bukod na sa kanyang mga personal effects na meron na siya naka-empaking mga damit at gamit, dito sa kanyang mga cellphone na na-recover sa kanya, ay agaw pansin, mga kapuso, itong isang, no, brand new na bagong piling SIM card at isang analog na cellphone, no, hindi smartphone. Ito, mga kapuso, lalapit ko. Yan. So, ito yung SIM card, ito yung analog na cellphone, yung kulay puti, no, na maliit. Yan, salamat sir. No? So yan, kita natin, mga kapuso. So yun yung na-recover dito sa ating suspect. At ayon sa NBI, maaring itong mga gamit daw na ito ay burner SIM at burner phone na sa pagnanais nitong si Director Abagon or Engineer Abagon na makaiwas sa trace o para hindi matdetect bago yung kanyang SIM card at hindi malalaman na siya pala yung may gamit ng number na yun. So, lahat ito. Matanda na. Grabe, no? So, yan ang mapapala. Kung kayo ho ay gumawa ng pandudurobo, sigurado. May karma eh. Ayan. Hindi pa naman napapatunayan, pero dakip na. Kasi tinuro nga siya. Andun siya sa listahan. Yan. Kasi ganito yan, papaliwanag ko sa inyo. Ganyang bahay, kung hindi ka negosyante, kung hindi ka pinanganak ng mayaman talaga, at ikaw ay magsisimula pa lang, fresh graduate engineer, o sabihin na natin dekada ka na sa pag-iinhinyero. Kung hindi ka naging kontraktor, kung hindi ka ng kontrata, hindi ka yayaman. Totoo. Kung ordinaryong engineer ka lang at nangungumpanya ka lang, yung mga nababanggit doon sa investigasyon noon, no, merong Rolls-Royce ba yun? Merong Ferrari, Lamborghini, hindi ka makakabili nun kung ikaw ay nangungumpanya at hindi ka masamang kontraktor. Pero kung masama kang kontraktor, kahit sabihin natin kontraktor ka ng mga hindi ka basta-basta makakabili ng 3 sasakyan, ganun. Madalang, bihira, maraming taon ang bibilangin. Baka ugod-ugod ko na. Pero yun, mabilisan. Ganyan. Lumabas ang gaba. Sabi nga, ang gaba, di magsaba. Aguy. Ito, anong balita pa dito? Nagpaliwanag, sang-ayon ka ba? Crispin, nagpaliwanag sa pagsang-ayon sa The Benda Law. Comment ni Senator Paul Tu. Tingnan natin to. At mamaya, matutuwa kayo doon sa ilalabas nating Pasok mo! Sure, yung paliwanag ni Ombudsman Remulla kaugnay ng pahayag niya noon na maaring baluktutin ang batas. Aga figure of speech, tayutay o pagtutulad lang yung kamakailang pahayag ni Ombudsman Christine Remulla na bend the law, maaring baluktutin ang batas. Humiling ng paglilinaw si Senador Dante Marcoleta kay Ombudsman Remulla kaugnay ng pahayag nito na maaari ang bend the law. Ito ang pahayag mula kay Senador Erwin Tulfo na sinang-ayunan ng Secretary of Justice Boying Remulla kasabay ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Paliwanag ni Senador Marcoleta, nagdudulot ng kalituhan sa publiko ang pahayag na ito ng Ombudsman kasabay ng deliberasyon sa plenaryo ng Senado para sa panukalang budget ng opisina ng Ombudsman para sa susunod na taon. Sinagot ito ni Ombudsman Remulla. Ito ay sa pamamagitan ni Senador Sherwin Gatchalian bilang sponsor ng proposed budget ng naturang ahensya.
Alam, kumuha pa ng kakampi, no? Tuloy! Wala akong intention to bend the law. That's very clear. In fact, ang prinsipyo po ng ating bagong ombudsman is to follow the law and uphold the law. Dahil naniniwala siya na ang rule of law is supreme, Mr. President. So, para lang klaro, no, na itong nasabi niya ay isang figure of speech, pero wala akong intensyon na baliin po ang batas. Ibig sabihin, magkakampi kayo. Tatanong lang ho, okay, masaktan na. Dapat siya nagsalita mismo. Huwag idaan sa iba. Paano muna sabi, Kuya Goods? Na ano? Na matutuwa kami. Saan? Ay, sa video na ipapalabas mo. Ay, nakita ko lang din naman ito. Ikaw bahala, humusga. Marcos, resign! Goodbye, Marcos! Patay ka, Marcos! Patay ka ngayon! Goodbye, Marcos! Marcos, goodbye! Resign, Marcos! Resign, Marcos! Marcos, bye-bye! 3 years ka lang, Brad! Sabi ko na sa'yo! Ate kang gago ka ngayon, kumanta ng kapatid mo! Ayop ka, takdido mo, inubos mo pang pera sa Pilipinas, putang ina mo! Ayop ka, Marcos ka! Aalis ka na dyan sa Malacanang! Aalis ka na kasama ng mga tuta mo, lalo na yan si Crasto! Putang ina nyo! Natuwa ba kayo? Si Kuya tuwan-tuwa ako, napay-smile ako at nagalak din ako sa mga sinasabi nito ni Kuya. Ibang klase din pag nagbitaw ng salita si Kuya, no? Ang lakas ng bara. Ibig sabihin malakas. Walang pakundangan. Kung ano yung binitawan niya yung salita, yun ang tutuldok sa puso ni Bangag. No, at sino man yung tagapagtanggol niyang laging kahul ng kahul. Pansin niyo, tahimik si Aw-Aw, Diba? DILG gives deadline for Co. Naku, saldi ko, lumabas ka na. Dahil anong mangyayari? Alamin. The manhunt for former Ako Bicol Representative Zaldico intensifies, with Secretary John Vic Remulla now giving him and his 17 co-accused until Monday, November 24 to surrender. Bukas. Says they are only waiting for the official warrants so they can issue a formal memo ordering the group to appear before any government agency or be treated as fugitives of justice. He warns that any aggressive or evasive moves from Cos camp will force authorities to use, in his words, the full weight of the law to bring them in. The PNP and NBI are preparing for a joint implementation of the warrants, even as Remulla confirms Co is currently out of the country and has been moving between Japan, China, and Europe. Authorities are also pushing for the cancellation of Co's passport, and tracker teams have also been deployed locally to monitor his known addresses, businesses, and possible backdoor entry points as the Sandigan Bayan warrants stemming from the flood control scandal take effect. Ayun. Problema nito, pag na-cancel na yung passport, dyan na talaga sigurado magkakaroon ng problema itong si Mr. Zaldico. Totoo yan. Kasi wala na siyang ipapakita sa mga immigration. Wala na siyang pagkakakilanlan. Ano tong kay BP Sara? Matagal na ata ito Sabi dito, tignan nga natin to. BP Sara only Romualdez have, matagal na to? 1 year ago. So kita nyo 1 year ago, pero lahat ng sinabi ni BP Sara ay totoo. 1 year ago, ito kita sa baba, BP Duterte only Romualdez Zaldico have control of Philippine budget. Totoo nga. Hindi nagsinungaling si BP Sara. Alam niya ang nangyayari, pero siya pinipilit na maging masama. Ginawa siyang bola, dribble ng mga dorobo para lang masira ang pangalan. Pero hindi pa rin nagpatinag, lumaban, sinagot ng COA. Ayan, nagkabaligtaran na. Lumalabas ng katotohanan. Dahil sa kagustuhan, ipagtanggol ang pinsan, at ang baho, pati mga senador ngayon, dawit-dawit na. Sino ba nagtatanggol dito sa magpinsan? Sila rin naman Pero, ano ang usapin ngayon? Binaligtad na nila ngayon, pati senador. Hindi ko lang alam kung totoo. Kasi may mga balita na Kung dati mali-maleta, ngayon naman kahong-kahong pera pinag-uusapan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon kaugnay sa flood control scam. At lalo pang bumabang lista ng mga tumanggap umano ng kickback. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita, si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Kapatid, sino raw at tumanggap ng kahong-kahong pera? Yan.
Jiggy, muli ngang sumalang sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Naririnig ulit yung sarili ko, sorry. Kung saan idinawit niyang muli si dating Senator Bong Revilla. Sinabi niya na noong 2024 ay nakatanggap daw ng halagang 125 million pesos. Si dating Senador Bong Revilla, katumbas daw yan ng 25% ng komisyon na hiningi kaugnay sa mga proyektong pang-infrastruktura ng DPWH. Di ka pa nadala, nakulong ka na. Ito na naman. Mio Marimar naman, oh. Ito, hindi pa natin alam kung totoo, kaya magkakaroon investigasyon. Tuloy. At mismong si Bernardo daw ang naghatid ng pera ng halaga na yan na nakasilid sa 6 na cardboard boxes at kada isang box daw ay naglalaman ng 20 million pesos at isang paper bag na naglalaman ng 5 milyong piso. I-deliver daw yung pera na yan sa bahay ni Revilla sa Bacoor, Cavite. Narito ang bahagi ng pahayag ni dating DPWH Undersecretary Bernardo. Pakinggan natin. I saw Senator Revilla at the terrace. I walked over to Senator Revilla for a casual talk. While the boxes were being unloaded, Senator Revilla and I talked for about 20 to 25 minutes. I asked him, Sen, bakit hindi ka nangangampanya? Senator Bong replied, okay naman pare, maganda results ng survey. Relax muna. Jiggy, sunod na idinawit ni dating DPWH Yusek Bernardo, si dating Senator at ngayon Makati Mayor Nancy Binay. Ang nakausap daw niya dyan ay nagpakilalang staff ni Binay na isang Carlene Yap. Si Carlene Yap daw yung nagre-request ng mga proyekto sa DPWH at humihingi ng 12 to 15% na komisyon. At noong 2024 nga raw, di umano, sabi ni Bernardo, nakatanggap daw itong si Binay ng mahigit 400 million pesos na komisyon mula sa mga pang-infrastrukturang proyekto ng DPWH. Liwanagin natin ito walang direktang pakikipag-usap or at least walang sinabi si Bernardo na nakausap niya mismo si dating Senador Nancy Binay. Sunod niyang idinawit si dating Senador Grace Poe. Parehas din nung kaya dating Senador Nancy Binay, staff din daw ang nakausap ni Bernardo at humihingi ng listahan ng mga proyekto kung pwedeng ma-accommodate pa raw si Senator Grace Poe. At nagsabi naman daw si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na merong allocation ng 500 million pesos worth of project at 20% daw ang napuntang komisyon o commitment para sa dating senadora. Liwanagin muli natin, Jiggy, walang direktang pakikipag-usap si Bernardo kay dating Senator Grace Poe. Jiggy. Yon ang mahirap. Ang lumalabas dyan, puro aligasyon lang ito ni Bernardo. Kasi hindi niya direktang nakausap eh. So wala silang personal na appearance kung nagkita nga sila. So parang hearsay lang to. Ngayon, mahirap patunayan yan. Kaya nga napansin niya si Bernardo, nag-iyak-iyak yan doon. No? May investigasyon eh. Di ba? Ngayon, yung ilan pang nababanggit dito, lahat yan, puro, kung wala man lang appearance, kwentong kotsero na lang yan. Ang mananagot dyan, pagdating sa huli, baka siya pa makasuhan. Oo, kasi ang nangyari, wala ka namang ebidensya, wala naman akong direktang pagtanggap sa pera, dinawit mo ko. Parang nangyari yan doon sa CTE scandal. Ganun. Kung umabot ka sa video natin ito hanggang sa muli, like and share, bye-bye!